Masayang sigaw ni Ana habang itinaas ang baso ng alak. Kasama niya kanyang asawang si Mark at ang matalik niyang kaibigang si Lian sa isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay. Para sa 8 taon nating pagkakaibigan. Dagdag ni Lian, nakangiti habang nakatitig kay Ana. And the strong marriage between my husband and I. Dugtong ni Ana sabay yakap kay Mark. Ngumiti si Mark at hinalikan siya sa noo. Napangiti rin si Lian pero may kung anong kirot sa kanyang puso. Tumungga siya ng alak at pilit na tinatago ang matagal ng lihim na nararamdaman. Sa mata ng karamihan, si Lian ay isang inosenteng babae. Maganda, matalino at may angking karisma. Ngunit sa likod ng kanyang maamong muka, may tinatago siyang matinding galit at inggit kay Ana. Hindi niya matanggap na si Ana ang pinili ni Mark, ang lalaking matagal niya nang pinapangarap. Habang lumalalim ang gabi, nagkukwentuhan at nagtatawanan pa rin sila. Si Mark naman ay panay ang biro dahilan para lalo pang sumaya ang gabi nila. Hindi naman napapansin ni Ana ang palihim na tingin ni Lian sa asawa niyang si Mark, mga matang may pagtatangi, may pananabik at may pangarap na hindi kailanman maaaring matupad. Habang nagbibiruan, biglang tumunog ang cellphone ni Ana. Just a moment ha. Paalam ni Ana at naglakad papunta sa kwarto para sagutin ang tawag, habang sina Mark at Lian naman ay naiwan sa sala. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan hanggang sa biglang nagsalita si Lian at may bahagyang pag-aalinlangan. Mark? Are you happy with Ana? Napatigil si Mark at nagtatakang tumingin kay Lian. What kind of question is that, Lian? Natawa ng bahagya si Mark pero kita sa mukha ni Lian na seryoso siya. Hindi, I mean, sa lahat ng taon yung magkasama, don't you sometimes look for someone else? Napakunot noo si Mark. Lian, you know I love my wife very much. Wala akong mahanap na mas higit pa sa kanya. Napangiti si Lian pero sa loob-loob niya, parang may pumunit sa kanyang puso. Pilit ng tinatagong emosyon sa likod ng mapaglarong ngiti. Yes, but you better choose the girl who will make you happy. Bulong niya sabay lagok muli ng alak. Ayoko din ng iba. Ana also loves me so much that I can't ask for anything else. Ngiting sagot naman ni Mark, pero hindi na napansin ni Mark ang lungkot sa mata ng matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Hindi rin niya alam na sa gabing yun, may isang lihim na damdaming pilit na tinatago, isang pag-ibig na hindi kailanman maaaring ipaglaban. Ngunit iniisip ni Lian kung hanggang saan niya itatago ang kanyang lihim na pagtingin sa asawa ng kaibigan niyang si Ana. Hanggang sa bumalik si Ana sa sofa kung saan sila nagsisiyahan at inayos naman ni Lian ang kanyang sarili at umupo ng maayos na parabang hindi nasasaktan. Lumipas ang mga araw, patuloy ang pagiging malapit ni Lian sa mag-asawang sina Ann at Mark. Parang wala lang ang gabing yun, parang isang normal na inuman lang sa pagitan nilang magkakaibigan. Pero sa loob ni Lian, unti-unting lumalalim ang nararamdaman niya. Hindi niya sinasadya, pero hindi niya rin kayang pigilan. Isang umaga, dumaan si Lian sa bahay ni Ann at Mark. Hindi niya nabutan si Ana doon, pero bumungad sa kanya si Mark. Nakasuot ng pambahay na puting t-shirt at pajama. Medyo magulo ang buhok nito at halatang bagong gising. Oh, Lian, what are you doing here? Tanong ni Mark habang kinakamot pa ang batok. Nothing. I was just passing by. Dapat kasi sosurpresahin ko si Ana. Sagot ni Lian habang pilit nang umingiti. Nasaan siya? Dagdag ni Lian. Nasa mall. May bibilhin daw. Medyo matatagalan pa yun. Sagot ni Mark habang pabirong tumawa. Ganun ba? Can I come in? Tanong ni Lian na may pangaakit. Pero hindi ito napansin ni Mark. Oo sige, ayos lang. Sagot naman ni Mark. Hindi na nagdalawang isip pa si Lian at pumasok na siya. Umupo siya sa sofa habang si Mark naman ay naupo sa kanyang tabi. Tahimik sa loob ng bahay, tanging mahinang tunog ng TV lamang ang maririnig. Napatingin si Lian kay Mark, walang kalam-alam ng lalaki kung gaano siya nito pinapahirapan, kung gaano gustong sabihin ang nararamdaman niya. Lian? Tawag ni Mark dahilan para maputol ang pag-iisip ni Lian. Are you okay? Napangiti si Lian kahit ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Oo naman, you know, I'm just like this sometimes. Are you sure? Tanong ni Mark na baka sa mukha nito ang pag-aalala.
Napabuntong hininga si Lian at saglit na tumingin sa kawalan. Mark, may tanong ako. Saan ni Lian? What's that? Nagkibit balikat muna si Lian. Is there a chance na naisip mong may ibang nagmamahal pa sa'yo bukod kay Ana? Napakunot noon naman si Mark dahil sa naging tanong na iyon ni Lian. What do you mean, Lian? Parang yan din ang tinanong mo sa akin nung nag-inuman tayo ah. Bago pa man makasagot si Lian, biglang bumukas ang pinto at si Ana ang pumasok. Uy, nandito ka pala, Lian. Masayang bati ni Ana. Oh, it's weird. There seems to be serious tension here. Did something happen? Agad nang umiti si Lian at umiling. Wala naman, Ana. We were just talking about random stuff. Sagot agad ni Lian habang si Mark ay hindi nalang umimik. Natawa naman si Ana bago magsalita. Hey, that's good. Come on, join me in the kitchen. I'll show you something. Tumayo naman kaagad si Lian pero pilit lang ang kanyang ngiti. Pero bago siya umalis, isang huling sulyap ang binigay niya kay Mark. Isang tingin na hindi na nakita pa ni Ana. Isang tingin na puno ng lihim, pag-ibig at pangungulila. Inisip naman ni Lian kung kailan niya ito itatago kay Ana. Lumipas ang mga araw, pilit na kinalimutan ni Lian ang nararamdaman niya para kay Mark. Pero kahit anong gawin niya, mas lalo lang siyang nalulunod sa damdaming hindi niya dapat maramdaman. Isang gabi, habang nakaupo siya, biglang nag-pop up ang isang mensahe sa kanyang phone. Lian, I'm here at the coffee shop. Malapit sa pinagtatrabahuan mo. Free ka ba? Napalunok siya at hindi niya alam kung dapat pa niyang tanggihan o kung dapat pa niyang puntahan si Mark. Pero bago pa siya makapagdesisyon, nakita niyang pumasok sa loob ang lalaki. Nandoon din kasi siya sa coffee shop na sinasabi ni Mark. Nagkataon lang. Mark, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lian, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses niya. Umupo si Mark sa harap niya na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Wala lang. Napadaan lang ako. At naisip kong baka gusto mong may makausap. Napakunot noo si Lian. Bakit mo naman naisip yun? Nagkibit balikat si Mark. Ewan. Iba ka kasi nitong mga nakarang araw eh. Parang may bumabagabag sa'yo. Napatawa si Lian, pilit na tinatago ang kaba. Ano ka ba? I don't think about anything. Maybe I'm just busy, Mark. Napatingin si Mark sa kanya ng seryoso. Lian, alam kong may tinatago ka. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Doon na natigilan si Lian dahil sa naging tanong na yun ni Mark. Inisip niya kung kaya niya bang pagkatiwalaan si Mark at kung kaya niya bang ipagtapat na matagal niya na siyang mahal. Hahawak na sana si Lian sa braso ni Mark pero biglang nag-vibrate ang phone ni Mark at si Ana palang tumatawag kaya napaiba ang reaksyon ng kanyang mukha na parang naiinis. Sandali lang ah. Si Ana to. Sabi ni Mark bago pa sinagot ang tawag. Hey hon? Oo. Andito ako sa coffee shop. Is it Lian? Yes, we're here together. Napatingin si Lian sa kanya at halatang kinakabahan. I'll be home soon, hon. Take care too. I love you. Sagot ni Mark bago ibaba ang tawag. Napansin naman niyang medyo nag-ibang ekspresyon sa mukha ni Lian kaya nagsalita siyang muli. Lian, bakit parang kinakabahan ka yata? Tanong ni Mark ng pabiro. Napailing lang si Lian. Wala Mark. Minsan kasi I wonder how Ana will feel when she finds out. Napahinto naman si Lian at hindi na tinapos sa kanyang sasabihin kaya napakunot-no si Mark. Kapag nalaman niyang ano? Napatingin si Lian sa kanya, ramdamang mabilis na tibok ng kanyang puso. When she finds out that someone loves you more than she should? Nauutal niyang sabi. Biglang tumigil ang mundo ni Mark. Napatitig siya kay Lian at hindi makapagsalita. Lian, anong ibig mong sabihin? Napangiti si Lian pero halatang nanginginig ang kanyang labi. Huwag mo na akong pilitin, Mark. Alam mo na kung ano. Tumahimik silang dalawa. Sa pagitan nila, nagharing isang bagay na hindi na nila maaaring baliwalain. At sa gabing yon, isang lihim ang unti-unting lumalabas mula sa dilim. Mula nang gabing nagkita silang dalawa sa coffee shop, nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Lian kay Mark. Mas naging maingat siya sa mga kilos at lalong-lalo sa mga pang-aakit niya kay Mark.
at pilit na nilalaban ang damdaming bumibigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano. Isang Sabado ng hapon, inibitahan ni Ana si Lian sa bahay nila para magbonding. Nasa kusina si Ana, abala sa paghahanda ng snacks, habang si Lian naman ay nasa sala, tahimik na nakaupo sa sofa. Napadako naman ang tingin sa hagdanan at doon nakita niyang pababa si Mark. Suot lang ang simpleng puting shirt at shorts. Agad niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon, pilit na tinatago ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hey, Lian, how have you been? Tanong ni Mark na nooy naupo sa kabilang sofa. Kararating lang. Sagot ni Lian na para bang inaakit si Mark sa kanyang tono ng boses. Nasaan si Ana? Nasa kusina. Nag-aasikaso ng pagkain. Tumango si Mark at tahimik lang. Sa ilang segundong lumipas, walang nagsasalita hanggang sa si Mark na mismong bumasag ng katahimikan. You know, you seem to be avoiding me this past few days. Diretsyong sabi niya. Napatingin si Lian sa kanya at nagulat sa biglaan itong tanong. Ha? Ano ka ba, Mark? Not really. Why can you say that? Pabebe pa na sabi ni Lian habang yumuyo ko. I just don't know. You don't seem like you used to be. Dati, ang daldal mo. Pero ngayon, parang may iniisip ka palagi. But the tone of your voice is also different. It's like every time you talk to me. Naputo lang sagot ni Mark dahil sa sumabat kaagad si Lian. Pero may halong pag-aalala sa tono. Maybe I'm getting older, so I'm getting serious. Pag-iba ng sagot ni Lian, napatawa lang naman si Mark. Wala ka namang pinagkakabalahan ng bago, di ba? O baka naman, may boyfriend ka na at hindi mo lang sinasabi sa amin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lian kung alam nang ni Mark na may isang taong gusto niyang makasama pero hindi niya maaaring ipaglaban. Bago pa siya makasagot, biglang sumilip si Ana mula sa kusina. Lian, come here. Help me for a second. Sigaw ni Ana mula sa kusina kaya napabaling ang tingin ni Lian dito. Coming! Sagot ni Lian bago tumayo, sabay iwas ang malagit na tingin kay Mark. Habang papunta sa kusina, napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning itago ang lahat. Pero isang bagay lang sigurado, hindi kailanman papayag si Mark na mawala si Ana sa buhay niya. Mula din ng hapon na yon, hindi na mapakali si Ana. Napapansin niya kasi ang kakaibang kilos ni Lian. Parang may iniiwasan, parang may tinatago. At hindi lang si Lian ang napansin niya, pati na rin si Mark. Isang gabi habang nasa kwarto silang dalawa ni Mark, hindi napigilan ni Anang tanungin ang asawa. Han, may napapansin ka ba kay Lian lately? Tanong niya habang nakahiga sa kama. Napatigil si Mark sa pagbabasa ng kanyang cellphone. Bakit? It's like she's weird. It's like something's bothering her. Sagot ni Ana habang nakatingin sa kisame. At hindi lang siya, you too. But si Lian kasi, it seems that her eyes are sticking to you especially with her speech. It's like she's attracted to you. Paliwanag naman ni Ana. Nagkibit-balikat lang si Mark. Talaga? I didn't notice. Baka may problema lang siya sa trabaho o pamilya. At isa pa, wala naman akong pagbabaguhan. Sabay halik ni Mark sa noo ni Ana at niyakap ito ng mahigpit. Tumango naman si Ana at ngumiti pero hindi siya kumbinsido. Matagal na silang magkaibigang dalawa ni Lian at alam niya kapag may bumabagabag sa loob nito. Pero naisip din ni Ana kung bakit parang hindi lang simpleng problema ang bitbit ni Lian. Isang linggo naman ang makalipas habang nagkakapi sila sa veranda. Tiningnan ni Ana ang cellphone niya at napangiti nang makita ang message ni Lian. Punta ka dito sa cafe malapit sa office ko. I want to talk to you. Mensahe ni Lian kay Ana. Excited naman si Ana. Matagal na rin, simula nang magka-heart-to-heart talk silang dalawa ni Lian. Pero nang makarating siya sa cafe, agad siyang natigilan. Sa may isang sulok, nakita niyang naroon si Lian, pero hindi ito nag-iisa. Si Mark ang kasama nito. Dahan-dahang lumapit si Ana, hindi alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi agad siya napansin ng mga ito kaya tumalikod siya at nakinig sa pinag-uusapan ng dalawa. What are you really thinking, huh? Don't avoid me, Lian. Hindi agad sumagot si Lian, pero kita sa mukha nito ang tensyon. Doon, unti-unting lumamig ang pakiramdam ni Ana. May mali,
At doon ay nagsisimula na siyang magduda. Agad naman siyang nagmamadaling umalis sa cafe para hindi niya na makita o marinig ang naging usapan ng dalawa. Mula ng araw na makita ni Ana sina Lian at Mark sa cafe, nagsimulang sumiksik sa isipan niya ang mga tanong. Hindi naman siya madaling magduda, lalo na kay Mark dahil alam niyang mahal na mahal siya nito at kailanman ay hindi siya binigyan ng dahilan para maghinala. Pero pagdating kay Lian, naging ibang usapan na yun para kay Ana. Mula pagkabata, palaging magkasama silang dalawa ni Lian. Alam niya kung paano ito mag-isip, kung paano ito kumilos, at kung kailan may bumabagabag dito. Isang hapon sa bahay ni Ana at Mark, nasa kusina si Ana noon. Nagtitimpla ng kape habang kausap si Lian na nakaupo sa dining table. Bakit mo nga pala ako pinapapunta rito, Ana? And wait, why didn't you show up for our conversation? Tanong ni Lian at pilit ng umiti ng peke sa kaibigan. Sinulya pa naman siya ni Ana, saka umupo sa kanyang harap. Wala, gusto lang kitang kabastahin. Parang ang tahimik mo kasi nitong mga nakaraan eh. Pero by the way, kaya hindi ako nakapunta kasi may emergency sa company. Palusot ni Ana, ngumiti naman si Lian ng bahagya at hindi agad nakasagot. Ah, ganun ba? Maikling sagot ni Lian. Lian, may problema ka ba? Diretsong tanong ni Ana. Wala. Diretsong sagot naman ni Lian pero halatang nagulat sa seryosong tono ng boses ni Ana. Sabi ko nga sa'yo, busy lang siguro ako. Mata-mata siyang tinitigan ni Ana. Are you sure? Because I know you're right. Doon, nakita niyang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Lian. Ana? Mahinang tawag ni Lian habang pilit nang umingiti. Ano ba kasing iniisip mo? Nagkibit balikat lang si Ana. I don't know. You seem to be hiding something from me. Biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Kita ni Anang pag-iwas ng tingin ni Lian at doon, mas lalong tumindi ang pagdududa niya. Ana trusted Mark with all her heart, pero kay Lian, parang may hindi siya alam at parang unti-unti siyang natatakot sa sagot. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Lian, hindi pa rin mapakali si Ana. Alam niyang may bumabagabag sa kaibigan niya, pero hindi niya mawari kung ano. Hanggang sa isang gabi, natuklasan niyang isang bagay na tuluyang magpapabago ng lahat. Gabi na't pauwi na si Ana mula sa isang late night meeting nang mapansin niyang hindi nakalakang pinto nila. Dahan-dahan niyang binuksan ito at naglakad papasok. Tahimik ang buong bahay, pero may naririnig siyang mahihinang boses mula sa sala. Naglakad siya nang hindi gumagawa ng ingay. At doon niya nakita si Mark at si Lian na magkasama. Hindi sila magkadikit, pero may tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kita sa mukha ni Lian ang lungkot, habang si Mark naman ay mukhang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Mark, I don't know how I can handle it. Mahina, ngunit puno ng emosyong sabi ni Lian. Nanigas si Ana sa kinatatayuan niya. Lian, please, don't let the three of us be destroyed in this situation. Sagot ni Mark na halatang hindi alam kung paano aayusin ang sitwasyon. Halos malaglag ang puso ni Ana. Anong pinag-uusapan nila? Ano bang hindi ko alam? Tanging tanong ni Ana sa kanyang isipan. Bago pa niya mapigilan ng sarili, isang baso sa tabi niya ang aksidenteng natabig. Nagulat naman si Mark at si Lian at agad na napalingon sa gawin ni Ana. Ana! Nanginginig naman ang boses ni Lian na tila hindi alam ang gagawin. Si Mark naman ay agad na lumapit sa asawa pero hindi siya makapagsalita. Tinitigan ni Ana ang dalawa habang puno ng emosyon at duda ang kanyang mga mata. What's this? What's going on here? Tanong ni Ana na halata sa mga mata niya ang gulat. Tahimik at mabigat ang hangin sa pagitan nilang tatlo. Tumingin si Ana kay Lian, pilit na pinipigilan ng sakit sa dibdib. Lian, anong tinatago mo sa akin? Ngunit hindi makasagot si Lian. At doon, tuluyan ang nagsimulang mabasag ang tiwalang matagal niyang iniingatan. Tahimik na nagtagpo ang mga mata ni Ana, Mark at Lian. Sa pagitan nila, may isang bagay na hindi pa lubusang lumalabas. Isang katotohanan na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinagsamahan. What is it? What are you hiding from me? Muling tanong ni Ana, ang tinig niyang nanginginig sa pinaghalong kaba at galit. Napalunok si Lian, habang si Mark naman
ay napahawak sa kanyang sentido. Halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Han, hindi to tuloy ang iniisip mo. Saad ni Mark, lumapit ito sa kanya, pero agad siyang umatras. If it's not as I think, Mark, then explain. Sigaw ni Ana at mariing nakatitig kay Lian. At ikaw, Lian, tell me why you've been acting like this lately. Why do you seem to be running away from me? Halatang hindi makatingin ng diretso si Lian. Nanginginig ang mga kamay nito habang mariing napapikit. Ayoko sanang dumating tayo sa gantong punto, Ana. But, you're right. There's something I can't say. Humigpit ang hawak ni Ana sa kanyang handbag. Ano yun? Ana? Panimula ni Lian, ngunit sa huli ay napabuntong hininga siya at tuluyang bumigay. I've been your friend for a long time and I would never want to hurt you. Pero aamin ko, nahulog ako kay Mark. Taas noong saan ni Lian at doon biglang tumigil ang mundo ni Ana. Ano? Mahina niyang bulong, tila hindi makapaniwala sa narinig. But I never tried to take him away from you. I didn't like it, Ana. I tried to forget. I tried to stay away. Pero, ang hirap. Hindi ko alam kung paano pipigilin itong nararamdaman ko. Sa puntong yon, para bang may kunong sumabog sa loob ni Ana. Isang pinaghalong galit, lungkot, at pagkabigo. At ikaw, Mark. Bumaling siya sa kanyang asawa na noon ay hindi makatingin sa kanya. What? Do you know how she feels? Napakuyom ng kamao si Mark bago sumagot. Yes, Ana. I know. At sa sandaling yon, isang maring sampalang dumapos sa pisngi ni Mark. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi mo ako binigyan ng kahit anong babala? Alam mong sa ating lahat, ako ang labis na masasaktan. But what? You let this continue? Naiiyak na sigaw ni Ana. Ana, Han, hindi ganun. Sagot ni Mark, lalapit na sana siya kay Ana, pero si Ana mismong lumayo. Huwag mo akong gawing tanga, Mark. Sigaw niya habang unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumingon siya kay Lian na ngayon nakayuko na, pilit na pinipigil ang kanyang sariling pagluha. Alam mo kung anong mas masakit? Hindi lang kita kaibigan, Lian. Para na kitang kapatid at hindi mo man ako kinausap tungkol dito. Doon na tuluyang bumigay si Lian. Tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Dahil natatakot ako, Ana. Dahil alam kong masasaktan ka at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pero hindi na nagawa pang pakinggan ni Ana ang sagot niya. Mabilis na siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Hindi alintana kung saan siya pupunta. Iniwan niyang dalawa, iniwan niyang kaibigang pinagkakatiwalaan niya at ang lalaking minahal niya ng buong puso. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, isa lang iniisip niya kung paano niya aayusin ang isang pagkakaibigang nawasak ng pag-ibig. Mabilis na naglakad si Ana sa kalsada. Hindi alintanang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, mas mabilis pa yatang tibok ng puso niya kaysa sa mga yapak niya sa sementadong daan. Sa isang iglap, para nagbago ang mundo niya. Ang lalaking minahal niya ng buong puso at ang kaibigang itinuring ng kapatid, parehong may tinatagong lihim. Bigla niyang naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Tumatawag si Mark, pero hindi niya yun sinagot. Maya-maya, isa pang tawag, kay Leah naman. Sinara niyang phone niya, hindi niya na kayang harapin sila ngayon. Isang oras ang makalipas, nakarating siya sa sariling apartment niya. Pagkapasok niya, halos mabali ang susi niya sa pagmamadali niyang isarang pinto. Napaupo siya sa sofa, hinayaan ang sarili niyang umiyak nang walang nakakakita. Bakit ganito? Bakit si dinami-rami ng babae sa mundo? Si Lian pa. At bakit hindi man lang sinabi ni Mark sa akin ng mas maaga? Tanong ni Ana sa kanyang sarili. Pinilit niyang huminga ng malalim pero hindi niya mapigilan ng sakit. Hanggang sa may kumatok sa kanyang pinto. Mabilis ito at sunod-sunod. Ngunit, alam na niya kung sino yon. Ana, please, pagbuksan mo ako. Tawag ni Mark sa labas ng pinto. Pinatay niyang ilaw, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero hindi siya tinigilan ito. I know you're still awake. Please, let's talk. Sigaw ni Mark, ramdam ang desperasyon sa boses. Hindi kita kayang basta lang hayaang umalis ng ganito. Tahimik lang si Ana.
hindi siya sigurado kung gusto niya pa itong marinig. Ana, Mas mahina ang boses ni Mark ngayon. mahal kita. Ikaw lang mahal ko. Hindi kita niloko. Hindi kita pinagpalit. Napapikit si Ana, ramdam ng hakdi sa mga mata niya. Hindi pa rin kumilos si Ana, maya-maya humina ang katok. Alis na ako. Mahinang boses ni Mark sa likod ng pinto. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Tahimik at walang gumalaw sa loob ng kwarto. Hanggang sa tuluyang lumayo ang mga yapak ni Mark. Huminga naman ng malalim si Ana. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi niya alam kung paano susunod na magpapasya. 2 araw nang hindi lumalabas ng bahay si Ana. 2 araw niyang iniiwasan ng matawag ni Mark at Lian. 2 araw niyang pinag-isipan kung paano niya haharapin ang kataksilan ng kaibigang itunuring niyang kapatid. Sa kabilang banda naman, dahil hindi naakit ni Lian si Mark sa normal na paraan, nagdesisyon si Liang wasakin na ng tuluyan ang relasyon ni Ana at Mark sa maruming paraan. Gumawa siya ng isang plano, isang baluktot na laro ng panlilinlang at kasinungalingan. Ginamit niya ang social media para magpakalat ng chismis na may ibang babae si Mark. Gumawa siya ng peking ebidensya, mga litrato, screenshot ng mga peking pag-uusap at siniguradong makakarating ang lahat kay Ana. Di nagtagal, nagduda si Ana. Kahit alam niyang hindi ganun si Mark, unti-unti siyang ilaso ng mga kasinungalingan ni Lian. Isang gabi habang tinatanggal ni Ana ang kanyang hikaw sa harap ng salamin, napansin niyang isang sulat sa kanyang drawer. Isang anonymous na babala. Don't be fooled. It's not Mark you should suspect, but the person close to you. Biglang tumindig ang balihibo ni Ana. Agad niyang pinag-aralan ng mga ebidensyang natanggap niya. Doon niya napansin ang isang mali, isang detalye sa isang screenshot na nagpatunay na pineke lang ito. Di nagtagal, natuntun niyang may pakana ng lahat kundi si Lian. Hindi agad kumilos si Ana. Alam niyang kailangan niyang maging matalino sa kanyang paghihiganti. Ginamit niya ang sariling laro ni Lian laban sa kanya. Sa tulong ng isang hacker na kakilala niya, nakakuha siya ng ebidensya ng lahat ng kasalanan ni Lian. Mga peking screenshots, recording sa mga pag-uusap nito sa ibang tao tungkol sa kanyang plano, at pati na rin ang lihim na transaksyon nito sa isang taong tumulong sa kanya sa panlilinglang. Pinunasan ni Ana ang kanyang luha. Kung may isang bagay siyang natutunan sa sakit na dinanas niya, ito ay hindi dapat magpakabiktima. At doon nagsimula ang kanyang plano. Kinabukasan, sa unang pagkakataon mula ng mangyaring insidente, sinagot ni Ana ang tawag ni Lian. Lian, gusto mo ng laro? Sige, maglaro tayo. Saan niya sa kanyang sarili? Lian. Malamig na boses niya nang masagot niya ang tawag nito. Ana! Halos mahulog sa tuwa si Lian. I'm sorry. I know I hurt you. But please, I want to talk to you. Mahaba ang naging paghinga ni Ana. Pilit na nagpapanggap na kalmado. Pero alam niyang peke lang ang kasiyahan sa boses ni Lian. Sige, magkita tayo. Saan ni Ana at pinatay kaagad ang tawag. Sa isang mamahaling restaurant sila nagtagpo. Nang makita ni Ana si Lian, nagtataka niyang napansin ang namumutlang mukha nito. Parang ilang araw nang hindi nakakatulog. Salamat at pinakinggan mo ko, Ana. Mahinang sabi ni Lian. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginusto to. Ngumiti si Ana, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata dahil alam niya ang katotohanan. Hindi mo ginusto, pero ginawa mo pa rin? Napayuko si Lian. Oo, pero hindi ako lalaban, Ana. Mahal kita bilang kaibigan. Kung gusto mong kamuhian ako, tanggap ko. Sa loob-loob ni Ana, gusto niyang matawa. Hindi kita kamumuhian, Lian. Hindi ganun kadali. Sisirain kita sa parang hindi mo iisipin. Saad niya sa kanyang isipan at ngumiti ng bahagya. Kinagabihan, matapos sa pag-uusap nilang dalaw ni Lian, si Mark naman ang tinawagan niya. Mark? Sinadya niyang gawing malambing ang boses niya. Napahinga ng malalim si Mark sa kabilang linya. Ana! Oh my God! Thank you for talking to me. I missed you so much. Ngumiti si Ana kahit hindi ito nakikita ni Mark. Can we meet next week? I want to talk about this properly. Malambing pa din ang sabi ni Ana. Oo, Han. Kahit kailan mo gusto. Ngunit hindi alam ni Mark
na hindi lang basta usapan ang binabalak ni Ana. Sa sumunod na mga linggo, sinimulan ni Ana ang kanyang laro. Sinadya ni Anang sabihin kay Mark na makikipagkita siya at sila lang dalawa. Ngunit walang kaide-ideya si Mark na sila palang tatlong magkikita. Ngunit mas naging malapit siya kay Mark, higit pa sa dati. Madalas niya itong iniimbitang mag-date, minsan pa nga'y sinasadya nang ipakita kay Lian na masaya sila. Sinadya rin niyang gawing sobrang sweet si Mark sa kanya sa harapan ni Lian. Yakap, halik, pag-aasikaso. Kita niyang halos hindi makahinga si Lian sa sakit. Isang gabi, nagkita sila ni Lian. Halata sa mukha nito ang matinding paggalit at lungkot. Hana, why did you and Mark suddenly become closer? After what happened? Sambit ka agad ni Lian na para bang naiinis. Nagkibit balikat si Ana, kunwari inosente. Lian, nakakalimutan mo na ba? Asawa ko siya. Why? Is there a problem there? Napatingin sa kanya si Lian at doon niya nakita ang takot sa mata nito. Are you scared, Lian? Isang matamis, ngunit matalim ng ngiti ang lumabas sa labi niya. O nasasaktan ka? Doon, alam niyang unti-unti nang bumabalik ang sakit kay Lian at siya mismong nagpaparamdam dito. Kung yan lang ang pag-uusapan natin ngayon, I'd better leave. Sagot ni Lian at padabog na kinuha ang bag sa lamesa. Pero napahinto siya dahil hinawakan ni Ana ang braso niya. Teka lang, ba't ka aalis? I didn't send you away, Lian. Pero kung naiinis o nasasaktan ka, sige, umalis ka. Pasigaw na sabi ni Ana, kaya binitawan niya ang kamay ni Lian at hinayaang umalis ito na may galit at inis sa mukha. Simula nang ipagpatuloy ni Ana ang kanyang laro, unti-unti niya nang nakikitang epekto nito kay Lian. Mas naging tahimik ito, laging balisa, at madalas niyang mahuli ang kaibigan niyang nakatitig sa kanya at kay Mark na may inis sa mga mata. Pero hindi pa sapat yun. Gusto niyang maramdaman ni Lian ang sakit na nararamdaman niya noon. Dumating ang araw na inimbitahan ni Ana si Lian sa bahay nila ni Mark. Ana, sigurado ka bang okay lang to? May pagtatakang tanong ni Lian. Ang baka hindi pa rin tamang pagkita tayo ng ganito. Dagdag nito, ngunit bahagyang napangiti si Ana. Lian, ayoko nang ilayo ka sa buhay namin. Sagot niya, kunwaring mabait. Ikaw pa rin ang kaibigan ko, ang kapatid ko. Ngumiti si Lian, pero halata ang pagkailang. Habang nasa bahay sila, sinadya ni Anang maging sobrang sweet kay Mark. Sinubuan nito ng pagkain, hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa, at siniguradong nakikita ito lahat ni Lian. Napansin niyang ilang beses humigpit ang hawak ng kaibigan niya sa kubyertos, pero hindi ito nagsalita. Bago matapos ang gabi, inihatid niya Ana si Lian palabas. Salamat sa pagpunta. Ani niya habang pinipigilan ng isang mapanuksong ngiti. Pasensya ka na ha kung medyo clingy ako kay Mark. Alam mo naman, asawa ko siya. Di inasabi ni Ana. Napayuko si Lian at sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang luhang bumagsak mula sa mga mata nito. Doon, alam niyang tinamaan na ito, lalo na nang umalis si Lian na walang paalam. Gusto ni Ana ng isang matinding suntok na tuluyang magpababagsak kay Lian at nagkaroon siya ng ideya. Alam niyang may birthday party ang boss ni Mark sa isang high-end hotel. Sinigurado niyang makakarating si Lian roon sa pamamagitan ng pagpapadala ng imbitasyon na kunwari galing kay Mark. Nung gabing yun, suot ni Ana ang pinakamaganda niyang pulang damit. Lahat ng matay nakatuon sa kanya at kay Mark. Han, tikman mo to. Malambing na sabi ni Ana habang sinusubo kay Mark ng isang piraso ng cake. Napatingin si Lian at sa isang iglap nawala ang ngiti nito at inis ang pumalit. Ang tamis, Han! Sagot ni Mark at hindi alam ang tensyong namamagitan sa dalawang babae. Si Ana naman ay mas lalong nagpakita ng sweetness. Hinawakan niyang kamay ni Mark at hinilig ang ulo sa balikat nito. Alam niyang nasasaktan si Lian at iyon ang gusto niyang mangyari. Ngunit, nagpa siya si Anang makipagsayaw. Nakita naman ni Ana kung paano nanlaki ang mga mata ni Lian nang makita si Ana at Mark sa gitna ng dance floor at masyadong malapit sa isa't isa. Habang sumasayaw, hinila ni Ana si Mark palapit at hinalikan nito sa matagal. Puno ng emosyon at siguradong kitang-kita yun ni Lian. At doon,
Parang naglaho ang kulay sa mukha ng kaibigan niya. Bigla itong tumungga ng alak at kitang-kita sa mga mata nito ang galit at inis. Napangiti naman si Ana. Sa wakas, ay bumalik na sa kaibigan niya ang sakit na dati niyang dinanas. Pero hindi niya alam na ang larong sinimulan niya ay may kapalit. Di nagtagal, tumayo si Lian, halatang hindi na kayang nakikita. Agad siyang umalis at dumaan sa hardin palabas ng party. Napangiti lang si Ana sa sarili, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Nagpasya siyang sundan si Lian. Pagdating niya sa labas, nakita niyang nakatayo ito sa isang madilim na sulok ng hardin, nakayuko at tila nagpipigil ng luha. Nasasaktan ka ba? Tanong ni Ana na hindi maitagong bahagyang panunuya sa boses niya. Lumingon si Lian at sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang totoong sakit sa mga mata nito. Why are you doing this, Ana? Mahina, ngunit matalimang tanong nito. Do what? Alam mo bang kahit anong gawin mo, Ana, you can't change the truth? Bulong ni Lian habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Ana. At ano naman ang totoo? Biglang hinugot ni Lian ang isang sobre mula sa kanyang clutch bag at tinulak ito sa dibdib ni Ana. Read it! Hindi agad kinuha ni Ana ang sobre, pero kita niyang pag-aapoy sa mga mata ni Lian. Nang sa wakas dinapot niya ito't binuksan, unti-unting nagbagong ekspresyon niya. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang mga dokumentong nasa loob. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya na halos hindi lumalabas sa kanyang boses. Tumawa si Lian, pero puno yun ng pait. Ibig sabihin, Ana, hindi mo kailanman pag-aari si Mark dahil bago ka ba dumating, ako nang nauna sa kanya. Bago pa makapagsalita si Ana, isang pamilya na tinig ang pumuno sa paligid. Biglang dumating si Mark, halatang nag-aalala. Ngunit bago pa makalapit si Mark kay Ana, mabilis na pinunit ni Lian ang natitirang bahagi ng dokumento at binulsa ang isang papel at mabilis na umalis. Ana, anong nangyari? Bakit ka nandito sa labas? Hinawakan niyang magkabilang balikat nito. Sinusubukang tingnan kung ayos lang siya. Napatingin si Ana kay Mark at gulong-gulo ang isip. Mark, totoo bang naging mag-asawa kayong dalawa ni Lian? Napatras si Mark, baka sa mukha niyang matinding pagtataka. Ano? Saan mo naman nakuha yung ideyang yan? Isa pa, magkaibigan kayong dalawa ni Lian. Kung mag-asawa kaming dalawa, di sana alam mo yun. Mula kay Lian. Sa kanya ko nalaman. Sagot ni Ana, tinuturo ang direksyon kung saan umalis ang babae. Sinabi niya na dati mo siyang asawa. Sabi ni Ana na halatang nanginginig ang kanyang boses. Pero si Mark naman ay halata na rin naiinis. Han, hindi totoo yan. Never kaming naging mag-asawa ni Lian. Pero bakit naman siya magsisinungaling? Tanong ni Ana, halatang hindi pa rin kampante. Huminga ng malalim si Mark at hinawakan ang kamay ni Ana. Magsisinungaling siya dahil nagawa niya na yun dati. At saka, matagal niya na akong gusto, di ba? At alam niyang ikaw lang pumipigil sa kanya. Ana, ikaw lang ang mahal ko, hindi siya. Nag-aalab ang emosyon sa loob ni Ana. Galit, pagtataka at pangamba. Niyakap siya ni Mark ng mahigpit. Let me protect you, honey. Don't let Lian destroy us again. Ngunit kahit nasa yakap siya ni Mark, hindi pa rin mapanatag ang puso niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban at hindi siya magpapatalo kay Lian. Nanatili si Ana sa bisig ni Mark, pero sa halip na mapanatag, mas lalong nag-alab ang galit sa puso niya. Unti-unti siyang kumawala mula sa pagkakayakap nito at matalim na tinignan si Mark. If you didn't become a couple, why did you show me a document? Madiing tanong niya, puno ng paghihinala ang kanyang boses. Sumakit ang ulo ni Mark sa sitwasyon, pero hindi siya bumitiw. Ana, hindi ko alam, hindi natin alam kung anong iniisip ni Lian. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko siya pinakasalan. Wala akong tinatago sa iyo. Paano nga ako maniniwala sa iyo kung may hawak siyang ebidensya? May dokumento siyang pinakita, Mark, at hindi ko man ito nabasa ng buo. Nakita ko ang pangalan mo doon. Muli siyang lumayo, nanginginig ang mga kamay. Bakit hindi mo agad sinabi kung may nakaraan kayo? Ano pang hindi ko alam, Mark? Napabuntong hininga si Mark, halatang nasasaktan sa pagdududa ni Ana. Dahil wala akong alam na ganitong klaseng kasunduan, Ana.
Kung may dokumentong hawak si Lian, gusto kong makita yun. Hindi ko hahayaang sirain niya tayo gamit ang isang kasinungalingan. Pero hindi na nakinig si Ana. Napuno na siya ng emosyon at sa sobrang sama ng loob, tuluyan siyang naglakad papalayo. Ana, sandali lang! Sigaw ni Mark pero hindi siya lumingon. Habang si Ana ay patuloy na lumalayo, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi pa tapos ang laban at kahit gaano kasakit, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Kahit ito pang tuluyang sumira sa relasyon ng dalawa ni Mark. Hindi niya namalayang napabilis ang kanyang mga hakbang hanggang nasa madilim na bahagi na siya ng hardin. Bigla siyang napahinto ng may humablot sa kanyang braso. Si Mark. Bitawan mo ako, Mark. Sigaw niya, pilit na binabawi ang kanyang braso. Pero hindi bumitaw si Mark. Mahigpit ang hawak niya, puno ng desperasyon ng kanyang tingin. Hindi kita hahayaang umalis ng ganito, Ana. Hana, please. Ayusin natin to. Napapikit lang si Ana at nanginginig sa emosyon. Paano akong maniniwala sa iyo kung hindi mo man lang alam kung anong dokumentong yon? Paano kung may tinatago ka lang talaga? Hindi nakasagot agad si Mark pero kita sa mukha niyang sakit. Han, wala akong tinatago. Then prove it! Sigaw ni Ana na ngayon ay tuluyan ng bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Let's find Lian. Let's get that document. Dahil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, hindi ako maniniwala sa iyo, Mark. Nabigla si Mark sa determinasyon ni Ana, pero hindi siya umurong, tumango siya. Sige, if that's the only way to get your trust back in me, we'll find Lian. Pero bago pa sila makagalaw, biglang may malakas na tunog ng pagpreno sa driveway. Napalingon naman silang dalawa at isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Mabilis na bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Matangkad, matipuno, at may presensyang nakakatakot. Napatras si Ana, agad na kinabahan. Sino siya? Sino siya, Mark? Lalong lumalim ang titig ng lalaki kay Ana bago siyang umiti. Ako? I am Danielle, the person you should ask who Mark really is in Lian's life. And I'm sure you want to hear the truth about the man you love. Napalunok si Ana dahil sa naging sagot ng lalaki. Si Daniel, isang misteryosong lalaking may madilim na nakaraan. Si Daniel ay hindi lang basta isang tauhan ni Lian. Siya ang dating nobyo niya. Isang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. At ngayong galit si Lian, gagamitin niyang pagmamahal ni Daniel upang sirain ang relasyon ni Ana at Mark. Pero hindi yun alam ni Ana dahil ang lahat ay pakana lamang ng obsession ni Lian. Nanatili ang tensyon sa paligid habang nakatitig si Ana sa misteryosong lalaking dumating. Ramdam niya ang kaba, lalo na nang maramdaman niyang nanigas ang katawan ni Mark. Bago pa man makapagsalita si Daniel, biglang may tunog ng mahakbang mula sa likuran. Lumingon sila, si Lian, papalapit sa kanila at may kasamang mapanoksong ngiti sa labi. Oh, perfect timing. Okay lang pala ang dating ko. Sakto lang palang umalis ako kanina at bumalik. Sabi ni Lian habang iniikot ang isang basong alak sa kanyang kamay. Looks like the star of my show has arrived. Nanlaking mata ni Ana at naguguluhan sa mga nangyayari. What? Tumawa si Lian ng bahagya, halatang nasisiyahan sa nangyayari. Do you know that all this is just my plan? Ano? Nagpatuloy si Lian, unti-unting nililibot ang tingin ng tatlo. Sorry, Danielle, pero ginamit lang kita para magduda si Ana kay Mark. And thanks for the fake documents you made. Don't worry, I'll pay you back. Itinapon niyang natitirang alak sa baso at dahan-dahang lumapit kay Ana. And you, Ana? Aniya, na may bahagyang pang-aasar sa tono niya. Alam mo ba talaga na may malaki kang matutuklasan? Na may sikreto si Mark na hindi mo kayang tanggapin? Gaano ka kabaliw para gawin to? Ngumisi si Lian at bumuntong hininga. Parang wala lang sa kanyang mga nangyari. Sapat lang para mawala ka sa buhay ni Mark. Napatigil si Mark, ang kanyang pangay mahigpit na napaigting. Hindi mo dapat ginawa to, Lian. Wala ka nang magagawa dahil kahit anong mangyari. Si Ana at si Ana lang ang pipiliin ko. Asawa ko na nga siya. Sigaw ni Mark pero sa halip na matakot, tumawa lang si Lian. Ginawa ko na at kita mo naman. Nagtagumpay ako. At ikaw, Ana,
Nagduda ka sa taong mahal mo. Natahimik si Ana. Alam niyang may punto si Lian. Pinayagan niyang lasunin ng duda ang puso niya, pero hindi pa tapos ang laban. Humakbang siya palapit kay Lian, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng determinasyon. Alam mo kung anong pagkakamali mo, Lian? Determinadong tanong ni Ana. Napakunot noon naman si Lian. Ano? Ginawa mo akong kalaban mo. At sa sandaling yon, alam ni Liang hindi siya patatawarin ni Ana. Nagtagpong matatalim na titig na Ana at Lian. Kapwa puno ng tensyon at galit, ang hangin sa pagitan nila ay para nag-aapoy at sa unang pagkakataon, si Lian ang nakaramdam ng bahagyang kaba. Ngunit ngumisi lang siya, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa. At ano namang gagawin mo, Ana? Sisigaw ka ng unfair at iyak sa isang sulok? Patawa ka ba? Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Ana, ngunit hindi lang ito isang normal na ngiti. Ito ay isang mapanganib na ngiti. Hindi ako katulad mo, Lian. Hindi ako basta-bastang magpapatinag. Akala ko naman mabuting tao ka at mabuting kaibigan. Pero hindi pala. Lahat ng pinakita mo sa akin na kaibigan ay hindi pala totoo. Napakakapal ang mukha mo. Obsessed na obsessed ka sa asawa ko. Pati bang tao nagawa mong gamitin dahil sa plano mo? Malala ka na. At ikaw, Daniel, sabi mo kanina, may gusto kong sabihin tungkol kay Mark, hindi ba? Nagulat naman si Mark at nanginginig kahit na wala naman siyang tinatago. Ana, anong ginagawa mo? Ngumiti si Ana kay Daniel at hindi niya pinansin ang tanging reaksyon ni Mark. Kung may sikreto si Mark na dapat kong malaman, bakit hindi natin pag-usapan ngayon? Napataas ang kilay ni Lian, tila natutuwa sa takbo ng laro. Mukhang mas matapang ka kaysa sa iniisip ko. Hindi ako natatakot sa katotohanan, sagot ni Ana. Pero sigurado akong ikaw ang mas takot na takot. Nang marinig yun ni Lian, bagyang nagbagong ekspresyon niya sa kanyang mukha. Napaka-utu-utu mo talaga, Ana. Walang tinatago si Mark sa'yo. At plano ko lang ang lahat ng to. At ano bang pinagsasabi mo na matakot ako sa'yo, ha? Ganun ba, Lian? Pwes, simple lang. Aniya habang unti-unting nililibot ang tingin sa paligid. Lian. Akala mo ikaw lang marunong maglaro? Akala mo hindi kita kayang tapatan? Tumalikod si Ana at hinugot ang cellphone mula sa kanyang clutch bag. Isang tawag ang mabilis niyang ginawa. Hello? Ipadala mo na lahat ng impormasyon. Saad ni Ana habang nakatutok pa rin sa telepono ang atensyon, habang si Lian ay nanlalaki ang mga mata. Ano yan? Game, Lian. And I make sure I win. Maya-maya pa, nag-vibrate ang cellphone ni Ana. Nang tingnan niya ito, isang kumpol ng mga file ang lumabas sa screen niya. Dahan-dahan niyang pinakita ito kay Mark at kay Daniel. Ito ang tunay na sikreto. Habang binabasa ni Mark at Daniel ang nasa screen, napamura si Mark at napaatras si Daniel. Ana, anong ginawa mo? Lalong namutla si Lian at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi nila pwedeng malaman yan. Mabilis na hinablot ni Ana ang braso ni Lian at bumulong sa tenga nito. Akala mo ba, ikaw lang ang may alas? Ngayon, ako naman ang maninira sa'yo, Lian. Sa gabing yun, bumagsak ang mundo ni Lian at si Ana ang dahilan. Nanginginig si Lian habang nakatitig sa screen ng cellphone ni Ana. Kitang-kita niyang mga kumpol na files na nagpapakita ng ebidensya laban sa kanya. Ana, saan mo ba nakuha yan? Ngumisi si Ana, malalim at puno ng kumpiyansa. Alam mo kasi, Lian, hindi ako kasing inosente ng iniisip mo. Habang abala kang inaakusahan ako ng kung ano-ano, abala rin akong mag-iimbestiga sa'yo. May kumpiyansang saan ni Ana. Napakunot naman ang noo ni Mark dahil sa pinakita nito. Han, anong ibig sabihin nito? Dahan-dahang tinapat ni Ana ang cellphone niya kay Mark at Daniel. Ipinapakita ang nilalaman ng mga dokumento. This is the truth. Lian is really hiding something. Nanlaking mata ni Mark nang makita ang mga impormasyon, mga records ng lihim na transaksyon, mga peking dokumentong ginamit ni Lian para manipulahin ang iba. At higit sa lahat, isang lumang kontratang may pirma ni Lian, isang kasunduan kung saan sinusubukan niyang gamitin ng isang peking kasal kay Mark para makuha ang bahagi ng kanyang negosyo.
Totoo ba to? So lahat ng to, kasinungalingan lang? Hindi na makagalaw si Lian. Nanginginig ang labi niya, hindi makahanap ng tamang sasabihin. Hindi to totoo. Bulong niya, pero baka sa mukha niyang pagkawasak. Mabilis na humakbang si Mark palapit sa kanya, ang galit ay kita sa kanyang mga mata. Pinaikot mo ako. Sinubukan mong sirain ang relasyon naming dalawa ni Ana para sa sarili mong interes. Hindi, Mark, hindi ganoon. Pilit na paliwanag ni Lian, pero kita sa kanyang desperasyon. Mahal kita. Ginawa ko lang to dahil gusto ko tang makasama. Napatigil si Ana, tinawanan ito ng mapait. Mahal? Tawag mo bang pagmamahal ang panloloko, Lian? Lalo pang bumigat ng tensyon, alam ni Lian na wala na siyang kawala. Dahan-dahang lumapit si Ana, inilagay ang cellphone sa harap mismo ng mukha ni Lian. Tingnan mo to, Lian. Ilang segundo na lang, ipapadala ko to sa media, sa mga board members ng kumpanya ni Mark, at sa lahat ng kakilala mo. Ano wag? Sa oras na ipadala ko to, tapos ka na. Mawawalan ka ng reputasyon, mawawalan ka ng kredibilidad, at ang pinakamalala, mawawalan ka ng pagkakataon sa amin bilang kaibigan ko, Lian. Kailanman. Tuluyan ang namutla si Lian. Hindi siya makagalaw, hindi siya makaisip ng paraan para makatakas sa sitwasyon niya. Tahimik na lumapit si Mark sa tabi ni Ana, hawak ang kamay nito. Wala ka ng laban, Lian. Itigil mo na to. Nanggigilid ang luha sa mga mata ni Lian, pero alam niyang wala na siyang magagawa. Unti-unti siyang umatras, walang ibang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Sa gabing yun, si Anang nanalo. Nanginginig si Lian habang unti-unting lumulubog ang katotohanang natalo siya. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang mga kasinungalingang pinaghirapan niyang buuin, ngayon ay nasa kamay na ni Ana, at isang pindot lang sa cellphone nito, mawawasak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Napatingin siya kay Mark, umaasang makikita pa rin niyang pagmamahal na dating nandoon. Pero wala, tanging galit at pagkamuhi ang nasa mga mata nito. Lian, Malamig na sabi ni Mark. Umalis ka na, bago pa ako mismong magpakulong sa'yo. Halos mabingi si Lian sa mga salitang yun. Parang tinusok ng matalim ng espada ang kanyang puso. Hindi pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng matalong ng ganito lang. Mahina niyang bulong, nanginginig at umiiyak na boses. Pero bago pa siya makaisip ng paraan para makabawi, may ginawa si Anang kinagulat ng lahat. Ngumiti siya, isang mapanirang ngiti. At sa harap ni Lian, pinindot ni Ana ang delete button sa kanyang cellphone. Nanlaki ang mata ni Lian. "Oh, anong ginawa mo? Bakit mo dinilit?" Ngumiti si Ana at lumapit. Itinapat ang mukha niya kay Lian. "Dahil hindi kita patatawarin ng ganun lang, Lian." Nagpanting ang tenga ni Lian. "Ano? Kung ililik ko yan ngayon, matatapos ka lang kaagad. Pero gusto kong maramdaman mong unti-unti kang mamawasak. Mas gusto kong panoorin kang mawala ang lahat sa harapan mo, habang buhay ka pang lumalaban." Lalong namutla si Lian. Hindi mo magagawa yan." "Watch me." Bulong ni Ana bago siya tuluyang lumayo. Dahan-dahang tumalikod si Ana at hinawakan ng kamay ni Mark. "Tapos na tayo dito. Hindi na siya worth it." Hawak pa rin ni Lian ang kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa narinig niya. Hindi lang siya natalo. Unti-unti siyang pababagsakan ni Ana ng dahan-dahan hanggang sa siya mismong sumuko. Habang papalabas sila anak Mark, sumalubong sa kanila si Daniel na may matalim ng ngiti sa labi. Hindi ko inaasahan yun. Pasensya na. Nabulag lang talaga ako sa gusto ni Lian. Ngumiti lang si Ana at nagpatuloy sa paglalakad. Kasabay si Mark na ngayon mas mahigpit ng hinawakan ng kamay niya. Sa gabing yun, hindi lang si Lian ang natalo. Siya rin ay tuluyan ang naging anino sa buhay ni Mark. Ilang linggo ang lumipas, nagbago na ang lahat. Si Lian, ang babaeng minsan nagpanggap na kontrolado ang sitwasyon, ngayon ay nagtatago sa anino ng kanyang pagkatalo. Nawalan siya ng suporta mula sa mga kaibigan at kakilala. Ang kanyang reputasyon sa social circle ay unti-unting bumagsak. Hindi pa man lumalabas ang ebidensya ni Ana, pero ramdam ni Lian ang unti-unting pagkasira ng kanyang mundo. Samantalang si Ana at Mark ay lalong naging matatag. Pinatunayan ni Mark na walang lihim sa kanya at mas naging bukas siya kay Ana. Sa kabila ng lahat, napatawad na rin ni Ana si Mark, ngunit hindi yun naging madali.
Ngunit alam din ni Ana na hindi pa tapos ang laban. Dumaan siya sa isang sikat na restaurant isang araw kung saan madalas pa rin nagkikita-kita ang social circle ni Lian. Nang makita siyang pumasok, bumaling ang lahat ng mata sa kanya. Pero hindi siya nagpakita ng kahit anong kaba. Dumiretso siya sa harapan ng mesa kung nasa nakaupo si Lian kasama ang ilan sa kanyang natitirang mga kakilala. Long time no see, Lian. Aniya na may malamig na ngiti sa labi. Nanigas si Lian. Halatang hindi inaasahang makikita doon si Ana. Anong ginagawa mo dito? Napangiti si Ana at nilapag ang kanyang phone sa mesa. Well, naisip ko lang, baka gusto mong marinig ang isang magandang balita. Nagkatingin na ng mga kasamahan ni Lian, tila nag-aabang. I've decided to finally release the files I have on you. Bulong ni Ana, sapat lang para marinig ni Lian. Halos mamutla si Lian sa kaba. You can't do that. Huh? Why not? I mean, mas magiging makulay ang buhay mo, di ba? Isang skandal. Isang pagbagsak ng social status. Nagsimula ng dumugi ng kaba si Lian. Ana, please. Ayaw mo niyan? Fine. Kinuha niya ulit ang phone niya at ngumiti. But let me remind you, Lian. Masarap ang paghihiganti kapag alam mo ang kalaban mo'y unti-unting nasasakal sa sariling kasalanan niya. Mali ka lang talaga ng kinalaban. At mali ka ng asawang inahas. Tumayo si Ana at lumingon si iba ng nasa paligid. Enjoy the show, everyone! Malapit nang matapos ang acting ni Lian. At sa sandaling yon, alam na ni Lian, hindi lang niya nawala si Mark, nawala rin ang lahat ng meron siya. Ilan pang buwan ang lumipas, unti-unting nawala si Lian sa social scene. Ang dating kinatatakutang babae sa kanilang mundo ay naging isang anino na lang, walang suporta, walang kaibigan, at walang kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay nadungisan, hindi dahil inilabas ni Ana ang ebidensya, kundi dahil sa unti-unting pagkalat ng mga espekulasyon. Samantalang si Ana at Mark naman ay naging mas matatag kesa dati. Mas naging maingat si Mark sa kanyang mga desisyon, mas pinahahalagahan niya ang relasyon nilang dalawa ni Ana. Alam niyang muntik na niyang mawala ito dahil sa panliling ng ni Lian at hindi niya na muling hahayaang mangyari yun. Isang gabi habang naglalakad siya papunta sa isang maliit na cafe kung saan nakita niya si Lian mag-isa, mukhang pagod at malayo ang tingin. Dahan-dahan siyang lumapit. I never expected to see you like this again, Lian. Napatingala si Lian at sa unang pagkakataon, wala nang yabang sa kanyang mga mata. Sa halip, bakas ditong pagkatalo, pagkapagod at panghihinayang. Ano naman bang ginagawa mo rito, Ana? Mahinang tanong ni Lian. Umupo lang si Ana sa harap niya at tumitig. Gusto kong makita kung paano ka bumagsak. Well, congratulations! Mukhang nakamit mo ng gusto mo. Tumahimik si Ana. Pinagmasdan ng dating mapagmataas na si Lian na ngayon ay walang-wala na. Alam niyang nakuha niya na ang hustisyang gusto niya. Ngunit, hindi niya inakalang makakaramdam siya ng kahit konting awa. Mali ang ginawa mo. Ginamit mong pagmamahal bilang panliling lang. Sinubukan mong sirain ang buhay ko. Pero ikaw nawasak sa huli. Winasak mo din ang pagkakaibigan nating dalawa, Lian. Napalunok si Lian at alam niyang totoong sinasabi ni Ana. Tumayo si Ana at huling tinapunan ng tingin si Lian. Sana matuto ka. Dahil sa susunod na subukan mong bumangon sa maling paraan, baka hindi ako magdalong isip na tapusin ka. Hindi nakasagot si Lian. Nanatili siyang nakaupo habang pinapanood niyang lumabas si Ana sa cafe. Isang patunay na minsan siyang natalo ng isang babaeng hindi niya kailanman dapat inalipusta. At sa gabing yon, tuluyang nagwakas ang laro ni Lian. At ilang taon ang lumipas, sa loob ng matagal na panahon, nawala si Lian sa mundo ng mga taong dati niyang kinokontrol. Wala nang balita tungkol sa kanya, para bang tuloy na lang siyang naglaho. Samantalang si Ana at Mark ay patuloy na namuhay ng tahimik at maayos. Ngunit isang gabi, habang si Ana ay naglalakad sa isang upscale event kasama si Mark, may isang figurang lumitaw mula sa anino. Lian? Napalingon si Mark at Ana sa babaeng nasa harapan nila. Malayo ito sa dating Lian na kilala nila. Wala nang mamahaling damit, wala nang kumpiyansang dati nagbabalot sa kanya. Matagal na tayong hindi nakapag-usap. Ano pa bang gusto mong sabihin, Lian?
Gusto ko lang malaman. Sulit ba? Anong ibig mong sabihin? Ipinakita mo sa akin kung paano bumagsak. Pinaikot mo ako sa sarili kong laro at sinigurado mong mawawalan ako ng lahat. Ikaw may kasalanan, Lian. Ginamit mong pagmamahal sa panlilin lang. Wala akong ginawa kundi ipakita sa'yo kung paano gumagana ang karma. Ngunit tumango si Lian. Tila tinatanggap na niya ang kanyang pagkakamaling ginawa. Tama ka. But despite everything, I learned something. At ano yon? Ngumiti si Lian, pero hindi nito mapagmataas o puno ng panliling lang. Sometimes, the biggest loss is not losing reputation or money, but losing yourself in the wrong fight. Tumahimik lang si Ana, ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Alam niyang sa kauna-unahang pagkakataon, si Lian ay nagsasabi ng totoo. Tumayo si Lian, inayos ang kanyang damit, at tiningnan si Ana ng may bahagyang respeto. Salamat, Ana. Hindi para sa paghihiganti mo, kundi para sa leksyon. I'm sorry kung nasira din ang pagkakaibigan natin dahil sa akin. Iyak na sabi ni Lian, at sa huling pagkakataon, lumakad si Lian papalayo, at sa pagkakataong to, hindi na para bumalik. Si Ana habang nakatayo roon, alam niyang natapos ang kwento nilang dalawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil natutunan nilang pareho kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkapanalo at pagkatalo. Isang dekadang lumipas, tahimik na tinanaw ni Ana ang malawak na tanawin mula sa terrace sa kanyang bahay. Napakaraming nagbago sa loob ng 10 taon mula sa isang babaeng nagdusa sa panlilin lang. Sa likod niya, lumapit si Mark. Inilagay ang braso sa bewang niya. Anong iniisip mo? Wala lang. I just wonder how we got here. We've been through it all for a long time, hon. Sagot ni Mark at marang hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. At kahit anong pagsubok, hindi na kita bibitawan. Ngumiti si Ana, ramdam ang init at seguridad sa bisig ng lalaking mahal niya. Sa kabilang dako naman, sa parehong lungsod, sa isang simpleng bookstore sa kanto ng isang tahimik na kalye, isang babaeng nakaupo sa harapan ng kanyang laptop, abala sa pagsusulat. May hawak siyang kape at sa tabi niya isang maliit na notebook na puno ng mga ideya. Si Lian, ang dating matapang, mapagmataas, na ngayon ay isang simpleng manunulat. Nagbago siya. Natutunan niyang hindi kayang bilhin ng impluwensya at panliling lang ang tunay na respeto at pagmamahal. Sa halip, natutunan niyang buuin ang sarili niya sa tamang paraan. Habang nagtatype sa kanyang laptop, isang balitang lumabas sa screen. Isang artikulo tungkol kay Ann at Mark, tungkol sa kanilang matagumpay na negosyo at matibay na relasyon. Ngumiti si Lian, hindi na may pait, kundi may tunay na pagtanggap. Tama nga si Ana. Sometimes, the biggest defeat is losing yourself in the wrong fight. But our friendship was wasted because of you. Ngunit ngayon, natagpuan niya ng tamang laban, ang laban para sa kanyang bagong buhay. Ang mga tao naman ng may kapayapaan at kasiyahan sa buhay ni Ann at Mark. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, mga kasinungalingan, panlilin lang at matinding pagsubok, natagpuan nilang isa't isa sa mas matibay at mas matapat na relasyon. Sa isang malawak na garden wedding, sa ilalim ng mapusyaw na sinag ng araw, muling nagpanumpa sina Ann at Mark sa harap ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi itong unang beses na nangako sila sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong to, eto nang huli, dahil alam nilang eto nang habang buhay nilang pagsasama. Habang suot muli ang isang eleganteng puting gown, tumingin si Ana kay Mark habang hawak ang kanyang kamay. Our second wedding, hon. With all the things we've been through, I've only seen you this sure. Ngumiti si Mark, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Because I know, you're the only one I want to be with forever, Ana. Nang ipahayag ng opisyal ang kanilang pag-iisang dibdib muli, nagpalakpakan at nagsigawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang bagong yugto ang nagsimula sa kanila. Malayo sa sakit ng nakaraan, puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang sumasayaw sina Ann at Mark sa ilalim ng kumikisap na ilaw, alam nilang sa bawat hamon na dumating, palagi nilang pipiliin ang isa't isa. At sa gabing yun, sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, sa ilalim ng buwan at mga bituin, natuldukan ang kanilang kwento. Isang kwentong puno ng pagsubok
ngunit nagtapos sa walang hanggang pagmamahalan at kasiyahan. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!